Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ngayon po ay ikalawang linggo ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus Kristo. At narito muli ang Ride-on Ministry, Ride on with Jesus Christ. Ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, and prayer. Kung kaya't narito muli ang abaglingkod ng Diyos, Bishop Palito Tangonan, upang maglingkod sa ating Panginoon at magministeryo sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas, mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, at gayon din sa iba't ibang panig ng daigdig na ito sa buong mundong nilikha ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Ama at aming Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, sa inyo namin ipinagkakatiwala, Panginoong Diyos, ang gawain sa napakahalagang worship service na ito ng lahat ng mga churches, Panginoon, sa loob ng bawat tahanan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kung kaya't, O Diyos, siniling po namin ang banal na presensya at paggilos ng Panginoon ay aming magdarama upang kami, O Diyos, ay ma-inspire at ma-anoint ng inyong banal na espiritu na siyang mananalaytay sa aming mga puso't isipan at buhay, upang sa ganon ang mensahe ng buhay na nais mong iparating sa amin, O Diyos, at gayon din ang kabuuan ng gawain na ito, O Diyos, ay makapagbigay ng kaluguran sa iyo, at gayon din ang patuloy na katatagan at tibay ng aming pananampalataya sa inyo sa gitna ng aming mga nararanasan. Sa pangalan mo, Hesus Kristo, ito po ang aming panalangin. Amen and amen. Amen po sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Yan ay masumpungan natin sa awit 95 verses 6 to 7 bilang panawagan sa bawat isa sa atin sa ating pasimula ng ating napakahalagang pananambahan sa ating Panginoong Diyos. Kung kaya't atin pong awitin ang standing on the promises, na ito po ay isinulat ni R. Kelso Carter noong 1886. At ang awitin na ito ay hango doon sa sulat ni Apostol Pablo doon sa Ephesians chapter 6 verses 14 to 17. At gayon din nilapatan ng musika. Gayon din ang kapatid na ito na si R. Celso Carter noong 1886. At ito po ay inaawit ng mga mainline Christian churches throughout the whole world. At ito rin po ay masumpungan sa himnaryo ng Metodista. Kaya ito po ay ating pong awitin na merong kagalakan sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Kung meron po kayong himnaryo dyan, ay pwede po kayong sumabay sa ating pag-awit ng standing on the promises. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing,
standing on the promises of God, standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word I know we shall prevail. Standing on the promises of God, standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God, standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword, standing on the promises of God, standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God, standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword, standing on the promises of God, standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God, standing on the promises I cannot fail, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God, standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Amen. Sa ating Panginoong Diyos, standing on the promises of God. Kaya mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesu Kristo, ay lagi po tayo na nakatindig at pinanghahawakan natin ang mga napakahahalagang mga pangako ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya tayo po ay dumako sa ating panalanginan ng pagsisisi, at ito po ang sinasabi sa unang Juan, kabanatang 1, talatang 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y matuwid. Tayo po sa pagkakataon na ito ay dumako sa isang maikling matahimik na pagdinilay-nilay at pananalangin sa banal na presensya ng Diyos, upang sa ganon ay anumang mga pagkukulang at pagkakasala na ating pong nagawa sa Kanya, at gayon din sa ating kapwa, ito ho yung napapanahon upang dumulog tayo sa banal na presensya ng Diyos, at ating pong hilingin ang Kanyang pagpapatawad sa atin. Kaya manalangin po tayo ng matahimik. Yes, Lord, yes, Christ, ito po ang aming panalangin.
ng pagsisisi at paghingi ng inyong pagkapatawad at paglilinis sa bawat isa sa amin. Sa pangalan mo, Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Diyos dinggin ng daing, iligtas mo ngayon, ilayo sa sala, linisin puso namin, Jesus na Panginoon, kami pagpalain. O Jesus, yung dinggin sa iyo'y mapiling. Amen. Tunay na tapat ang Diyos at dakila at hindi nagmamaliw ang kanyang pag-ibig na handa lagi na tayo po ay kanyang pinapakinggan, inuunawa at pinapatawad at nililinis. Kaya ang Diyos na ito, ang kanyang laging tinitignan, kundi ang ating mga puso na patuloy na nagsusumamo sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. Nasa panahon po tayo ng sagutang pagbasa na ito po ay masusumpungan natin na isa sa mga leksyonaryo natin sa araw na ito, na ito po ay mula sa awit 23, talatang 1 hanggang 1, at sa aking bawat babasahin ang magiging katugunan ninyo, pinupuri at sinasamba ka namin, O Diyos, naming pastol. Amen. Pinupuri at sinasamba ka namin, O Diyos, naming pastol. Amen. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan, at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan sa matuwid na landasi, doon na ako inaakay. Ang katugunan po natin, pinupuri at sinasamba ka namin, O Diyos, naming pastol. Amen. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamano ang gabay ko at sanggalang. Ang katugunan natin, pinupuri at sinasamba ka namin, O Diyos, naming pastol. Amen. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito ay iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka na ulo ko ay langisan at pati na ang saro ko ay iyong pinaapaw. Ang katugunan po natin, pinupuri at sinasamba ka namin, O Diyos, naming pastol. Amen. Tunay ng pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Ang katugunan po natin, pinupuri at sinasamba ka namin, O Diyos, naming pastol. Amen at amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. At ang ating pong teksto sa ating pagtalakay sa ating napakahalagang paksa
na ang pamagat ay muling pagkabuhay ni Jesucristo nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa. Ulitin ko po, muling pagkabuhay ni Jesucristo nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa. At ang tekstong salalayan nito ay masusumpungan natin sa unang sulat ni Pedro, kabanating 1 sa mga talatang 3 hanggang 9. At yan po ay bahagi ng ating Christian calendar at leksyonaryo itong ikalawang linggo ng panahon ng Easter. Kaya purihin po natin ng Diyos. Kaya alam ko po na meron po kayong banal na kasulatan na hawak at yan po ay inyong buklatin sapagkat lahat ng mga talatang nakapaloob sa aking sinabing teksto ay ating pong madadaanan. Kilala natin si Pedro, na kung saan ang pangalan niya noon ay Simon. Simon Pedro, at isa sa mga 12 disciples ng ating Panginoong Jesucristo. At sa kanya natupad yung sinabi ni Jesus na sa 3 beses at titilaok ang manok kay talaga namang kanyang ipinagkanulo ang ating Panginoong Jesucristo. Pero yan ay naganap sa panahon na pagkatapos na nadakip na ang ating Panginoong Jesucristo sa kasagsagan na ng paglilitis bago sumapit ang paghihirap at kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, na doon ay kanyang ipinagkanulo si Jesus na kanilang Panginoon at tagapagligtas, na kanilang guro, na kanilang nakasama, na siya ang naging master at tagapagturo sa kanila. At itong si Pedro ay isa sa mga masugid na disciples ni Jesus. At kakitaan din si Pedro ng leadership at gayon din ng kanyang pagiging aktibo at maboka pagdating sa kanyang paninindigan at gayon din sa pangangaral ng mabuting balita pagkatapos na ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Diyos na si Jesucristo, at gayon din pagkatapos na kanilang matanggap ang ipinangako ni Jesus na presensya at banal na anointing ng banal na Espiritu sa kanila, upang sa ganon ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na sumasa kanila, na magbibigay ng kapangyarihan, na magbibigay ng sigla, na magbibigay ng tapang at patuloy na pagsampalataya at pagsunod sa mga ipinagtagubilin ng ating Panginoong Jesucristo sa mga disciples, nakalina din na ipagtatagubilin
sa lahat ng magiging bunga ng kanilang missionary and evangelistic works na kanila namang ginampanan ng merong kahusayan at epektibo. At dito po sa ating tinatalakay, meron ho tayong apat na nais ko pong dalhin sa inyo kung bakit ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa. Unang-una, dahil po sa iyan ay totoo at merong katotohanan at hindi po nagsisinungaling itong mga sinasabi ni Pedro, at lalo tigit na hindi nagsisinungaling ang ating Panginoong Hesukristo na nagsabi na bago siya namatay at maging sa panahon na siya nagpapaalam sa kanyang mga disciples sa magaganap sa kanya na sa ikatatlong araw ng linggo, siya ay mabubuhay na maguli. At yun ay natupad. Unang-una po, dahil po yan ay totoo, nararapat lamang na atin pong purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. We indeed praise God, the Almighty God, at gayon din ang only begotten Son of God, because of the resurrection of Jesus Christ that will continue to give us such a great or gigantic hope sa bawat isa sa atin, gayon din sa ating bayan, gayon din sa ating bansa, at gayon din sa buong mundong ito. Kaya doon sa verse 3 ng ating teksto ng unang Pedro, kabanatang 1, yan ang sinasabi na purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. At ilang mga bagay ang sinasabi na bakit kinakailangan natin pong wagas at taus puso at patuloy na pinupuri ang Diyos, Ama, at gayon din ang ating Panginoong Jesus. Kung kaya't ang karugtong ng talatang 3 ay sinasabi na dahil sa laki ng habag niya sa atin. Kaya yun po ang una na kadahilanan. Dahil napakalaki ang habag ng Diyos sa atin na kanyang inihayag sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak, na sa panahon ng kanyang buhay, ministeryo, at gayon din sa kanyang paghihirap at kamatayan at pagkabuhay na maguli, talaga namang wagas na kanyang ipinakita, ipinaranas ang kanyang napakalaking kahabagan sa buong sangkatauhan. At ang hapag na yan ay dahil po sa kanyang dakilang pag-ibig na hindi nagmamaliw at walang katapusan. John 3:16,
For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have everlasting life. At napakahalaga yan, mga kapatid at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Jesucristo, na isa rin po iyan sa inaasahan ng Panginoon na dapat kanyang nakikita sa bawat kanyang nilalang na tao sa buong mundo. Ng habag, ng awa na siyang kapahayagan ng kanyang pag-ibig ay ating pong naisa sa buhay, na ipapadarama at ating pong naibabahagi sa ating kapwa, lalo na sa mga panahong katulad ng ating dinadaanan. Pangalawa, bakit kailangan na purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo ay yung katotohanan na tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay. Kaya yung ating celebrate na kanyang pagkabuhay na maguli noong nakaraang linggo, ibig sabihin nito sa pamagitan ng sinasabi ni Apostol Pedro, ay tayo po ay isinilang sa isang panibagong buhay. Amen. At purihin natin ang Diyos na yan. Kaya the truth, the realizations, the essence, and even the purpose of the resurrection of Jesus Christ, na yan ang siyang katuparan ng pagkakatatag ng Christianity at pasimulain ng early Christians down to so many decades and years and centennial, nakarating sa iba't ibang mga dako. Yan ay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, na nagdulot para sa bawat isa sa atin sa isang panibagong buhay. Kung kaya inaasahan din ng ating Panginoong Diyos na lahat po sana ng mga tao sa daigdig na ito ay nabubuhay, na isinilang na muli sa panibagong buhay, na kung saan ay tunay na naranasan at patuloy na nararanasan yung sinasabi ni Jesus doon sa encounter ni Nicodemo with Jesus, vis-a-vis Jesus with Nicodemus, na kinakailangan po natin at tayo po ay may panganak na muli sa tubig at gayon din sa Espiritu. At hanggang hindi tayo pinapanganak na muli sa tubig at sa Espiritu, at gayon na rin sa pamagitan ng kanyang pagkabuhay na maguli, ay hindi po tayo makapapasok sa tinatawag niyang buhay na walang hanggan. At yan pumapasok, mga kapatid at mga kababayan at mga ka-ride-on sa Panginoong Diyos, na lagi natin sinasabi,
Time is of the essence. Time is gold, sapagkat araw-araw, bawat pagkakataon sa buhay natin, the Almighty God in Jesus Christ ay patuloy na pinagkakalooban niya tayo ng new opportunity to respond sa Kanya, so that we can truly and continuously experience and live to its fullness of this so-called isinilang sa isang panibagong buhay sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Heso Kristo. Importante yan sapagkat yan ho ang siyang katotohanan. Yan ang buhay na nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa. We cannot really achieve yung tinatawag niya na gigantic or great hope in the Lord Jesus Christ through the power, the message, and even the expectation and demand of His resurrection from the dead. That only God the Almighty and Jesus Christ that can indeed provide this gigantic and great hope in the Lord. At ako rin po ay naniniwala na itong napakalaki at dakilang pag-asa na ito ay siya rin magbibigay sa atin ng pag-asa so that we can indeed overcome this world. We can indeed unifiedly overcome this global pandemic COVID-19. And we believe that through the power and mighty acts of God the Almighty and Jesus Christ and His Holy Spirit, the forthcoming soonest time, this global pandemic coronavirus disease 19 will come into an end. Bakit ko sinasabi yan? Sapagkat mas makapangyarihan, mas dakila at mas mayroong kaparaanan ang Diyos. Sapagkat nais ng Diyos na ito na ang lahat ng tao ay manumbalik sa Kanya at kilalanin yung panibagong pagkakasilang at panibagong buhay na patuloy na idinudulot ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. At itong Diyos na ito, binibigyan na tayo ng kasapatan ng panahon. Itong panahon ng enhanced community quarantine for every individual and for every family, for every created being of God
not only the Philippines, but throughout the whole world will come into the awesome presence of the Lord that Jesus Christ para magpatira pa at kilalanin ang Diyos na buhay na ito na siya lamang na magpasakop sa Kanya bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Pangalawa, kung bakit ang ating paksa ay muling pagkabuhay na Jesucristo nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na dapat natin kilalanin at purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo sapagkat merong nakapaloob na pangako sa bawat isa sa atin. Kung babasahin natin ang verse 4, unang Pedro talatang 1. Ang pangako dito ay ating kakamtan ang kayamanang nakalaan para sa atin doon sa langit. The unlimited, overflowing richness of God in the heavenly realm that will indeed provide sa lahat ng ating pangangailangan at pati na ang mga kakapusan natin sa daigdig na ito. Pero itong pangako ng ating Panginoong Diyos ay nakalaan sa inyo doon sa langit. At ako po ay naniniwala na talaga namang merong langit, merong paraiso na pinagmumulan daluyan ng patuloy na blessings ng ating Panginoon. At ang pangako ay kakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan. Yan ang katangian niya. Walang kapintasan, hindi masisira at di kukupas. Hindi ho maikukumpara ni hindi matutumbasan ang anumang kayamanan sa mundong ito. Sapagkat itong kayamanang nakalaan na pangako ng Diyos na ito, walang katapusan, nag-uumapaw. Yan ang tinatawag natin na siksik, liglig at umaapaw, na walang kapintasan, hindi masisira at di kukupas. At yan ang pinaghahandaan natin sa ibabaw ng daigdig na ito. Kaya makamtan man natin ang lahat ng yaman sa daigdig kung yung kayamanan dulot ng kalangitan na nakalaan para sa atin ay kung may sasawalang bahala naman at hindi pinag-uukulan ng pansin lahat ng yaman sa daigdig na ito. Kapag ang tao'y namatay, hindi niya madadala sa kanyang kabaong, sa kanyang libingan. Pero sinasabi ni Pedro na mula sa Diyos, mula sa kalangitan ng ating Panginoon, na walang kapintasan, di masisira at di kukupas pang walang hanggan, na kahit na dumatal ang huling yugto ng buhay natin na tayo po'y hahantong sa kamatayang pisikal, ay
merong nakahandang nakalaan sa atin doon sa langit na pinangako ng Diyos na yan. Tayo ba ay handa? Tayo ba ay naglalaan ng higit na panahon upang sa ganon ang panahon na ito na pinagkakaloob ng Diyos sa atin habang tayo nabubuhay? Yung sinasabi natin that time is of the essence, time is gold. How much time we indeed offer sa ating Panginoong Diyos. At yan ay usapin ng pagiging mabuting katiwala natin sa Diyos sa lahat ng Kanyang ipinagkakatiwala sa atin. Pangatlo, doon sa verses 5 to 6 ng 1 Peter chapter 1. Kung bakit sinasabi ng ating paksa ng muling pagkabuhay ni Jesucristo ay nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa. Ang inaasahan ng Diyos na ito na hamon ni Apostol Pedro ay yung sanang masumpungan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano yun? Ang patuloy na katapatan ng ating pananampalataya kay Jesucristo. Hindi lamang pananampalataya, kundi merong kasamang katapatan. Dakilang katapatan ng ating pananampalataya at ng ating buong buhay na inilalagak sa ating buhay na Diyos na ito. Ang katanungan, gaano kalalim, gaano katibay, at gaano katatag at kalawak ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na patuloy na nagpapahayag ng Kanyang dakilang katapatan sa bawat isa sa atin. Kung kaya't ang sinasabi ng tekstong ito 5-6, sapagkat kayo'y sumasampalataya, naroon din ang pangako na tayo ay iingatan ng kapangyarihan ng Diyos. Sabihin natin amen yan. Sabihin natin sa katabi natin na ikaw ay tunay na iingatan ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Amen sa Panginoon. Nandun ang pangako ng Diyos na hindi tayo iiwan ni pabayaan man. At ang scope ng pangako ng Diyos na yan ay walang hanggan. At yung karugtong na sinasabi ni Apostol Pedro, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag na katapusan ng mga panahon. Katapusan ng mga panahon na hindi po natin nalalaman, walang sino man sa atin na nakakaalam kung kailan yung katapusan ng mga panahon. Bilhin nyo yung unlimited scope ng pag-iingat ng ating Panginoon samantalang hinihintay natin ang nakalaang kaligtasan mula sa Diyos na nakalaan na Kanyang ihayag na katapusan ng mga panahon. We cannot even put
in our calendar of activities. But what the Lord is needing to each one of us is for us to have that continuing faithfulness of our faith in the Lord Jesus Christ. Kaya yung sinasabi ni Pedro dito, sapagkat tayo'y iniingatan ng Panginoon, inihahanda ng Diyos na ito. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Kaya yung pagkabuhay ng ating Panginoon ay, this is indeed a time of hoping. This is indeed a time of putting first and always our faithfulness to the Lord Jesus Christ and the complete and continuing embracing of the richness of God na nakalaan sa atin from the heavenly realm na dapat natin ikagalak. Kaya nga dito, tinatalakay ni Pedro na parabagang sinasabi din na alam niya na hindi ho madali yung patuloy na katapatan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga doon sa verse 7 ay kanyang ginamit yung ginto na kung saan ang gintong ito ay nasisira. Yung gintong nasisira na kung saan ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay ang gintong yan. At ang karugtong ng kanyang sinasabi, gayon din naman, sabi niya, ang inyong pananampalatayan na higit kaysa ginto. Dito natin ngayon titignan na ang gintong ito ay nagre-represent sa mga material na bagay na atin pong pinapahalagahan sa mundong ito. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang ginto at material na bagay. Kailangan din natin iyan. Pero kapag ang isang ginto na inirepresenta ang kayamanan ng Diyos sa ating buhay, na kapag yan ang siyang nakatutok ng 100% or more than 100% na ating pagsampalataya at nagiging Diyos natin ang ginto, ang mga iyan ay nagsisilbing mga Diyos-Diyosan na. Kaya nga meron sinabi si Santiago na the love of money is the root of all evil. Bagaman mahalaga din ang pera. Kaya yung pananampalatayan na sinasabi ni Pedro na merong kaakibat na katapatan at pangmatagalan. Higit pang malayo sa Motolite battery na pangmatagalan na sinasabi. Ito ay pangwalang hanggan na ang pananampalatayang ito ay pinararaan din sa pagsubok upang malaman kung gaano siya katapat. Upang makita rin ang kadalisayan, katumpakan at kawagasan ng ating pananampalataya.
Kaya kung babalikan natin yung verse 6 na sinasabi na Apostol Pedro, bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Bahagi ng buhay natin ang tayo'y makaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Maliit man, katamtaman man, mabigat man, malaki man, o pandemic man yan katulad ng ating nararanasan sa panahong ito. Naipararanas ang lahat ng mga ito nang sa gayon ay lalong magtumibay at lalong maging matatag at maging dalisay at malalim at malawak yung katapatan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. At kung magkaganon, kani Pedro, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Pagdating ng pagbabalik muli ng ating Panginoong Jesucristo, tayo'y makatatanggap ng papuri, pagdakila at parangal mula sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya meron din sinasabi si James na ang sino mang magtatapat sa akin hanggang wakas ay siyang tatanggap ng putong ng buhay. Hallelujah! Amen sa ating Panginoong Diyos. Pang-apat po at panghuli, ito po na ang pinakahuli. Mula talatang 8 hanggang 9. Na kung bakit sinasabi ng ating napakahalagang paksa na muling pagkabuhay na Jesucristo nagbibigay ng malaking pag-asa sapagkat merong pangako na masumpungan natin sa talatang 8 hanggang 9 na ito po ang aking hinango. Nag-uumapaw sa ating mga puso ang kagalakan di kayang ilarawan sa salita. Nag-uumapaw sa ating mga puso ang kagalakang di kayang ilarawan ng salita. Kung kaya't sinasabi ni Pedro, hindi ninyo siya nakita kailanman. Ito ang punto niya. Una, ngunit iniibig na ninyo si Jesus. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang sa ngayon. Pangalawang punto niya. Ngunit nananalig na kayo sa Kanya. At dahil sa dalawang yan na napakahalaga, ito ang Kanyang sinasabi, dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Kaya nga ang mga mananampalataya kay Jesus, kahit na matindi na yung pagsubok, yung problema, kala mo wala pa rin problema. Praise the Lord pa rin. Papasalamat pa rin sa ating Panginoong Diyos. Nagpapatuloy pa rin siya. At napakaramihan na mga patotoo ninyo, patotoo ko, patotoo ng napakaraming mga mananampalataya na sinasabi na meron pa rin kagalakan, nag-uumapaw pa rin sa puso ang kagalakan na di kayang ilarawan ng salita. At gayon din ng ating physical na outbursts or appearances. Dahil
meron tayong nagpapatuloy na matibay, matapat at dalisay na pananampalataya. At ang pangako dito, sa verse 9, na dapat natin panghawakan, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan mula sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya, panghawakan natin ang mga salitang ito na tunay ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo ay patuloy na nagbibigay sa atin ng malaking kagalakan. Kaya't kung kayo po ay nakakaranas ng malaking kagalakan sa ating Panginoong Diyos sa ngayon, ilabas ninyo ang inyong mga pitaka at mula sa inyong mga pitaka, ilabas ninyo ang inyong mga pera, ang inyong mga ginto, para po sa ating pagkakaloob, yung handog natin, yung pangako natin, at gayon din yung ating ikapo. Para sa ganun, ay ating pong dalhin yan sa ating church na ating pong kinabibilangan. Tulungan natin ang ating church na kung saan tayo ay kaanib at bahagi upang matugunan ang patuloy na ministeryo at misyon proyekto ng ating church. Na ating patuloy na matugunan ang pangangailangang ayuda ng ating mga workers, mga manggagawa, pastor, misyonary, diakonesa na meron tayo, at kung meron tayong sinusuportahan sa distrito, kung meron tayong distrito, kung meron tayong sinusuportahan sa region, kung meron tayong region, at kung meron tayong sinusuportahan sa national, ay gawin po natin ng merong kagalakan at pagtatapat sa ating Panginoong Diyos. Kaya tayo po ay magkaloob ng ating mga kaloob sa pagkakataon na ito. Kung kayo po ay tapos na magkaloob, tayo po ay tumindig at awitin po natin ng We Bring the Sacrifice of Praise. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of praise. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of praise.
Itaas po natin ang ating mga kaloob at manalangin po tayo sa Diyos. Aming Ama at aming Panginoon, tanggapin mo po ang aming mga handog, pangako at ikapo, upang ang mga ito ay makatulong sa ministeryo misyon ng aming church na kinabibilangan at pati na rin po sa mga ayuda at pangangailangan ng aming manggagawa. Marapatin mo, O Diyos, ang inyong pag-iingat, pagliligtas, at ang patuloy na umaapaw, siksik, liglig, na blessing mo sa bawat isa, gayon din sa aming mga manggagawa at gayon din sa bawat church. In Jesus' name we pray. Amen and amen sa ating Panginoong Diyos. Ngayon po ay nais ko pong ibahagi sa inyo, bago nating awitin yung pangwakas na awitin, ang aking biyanan, nag-iisang biyanan na nakatingin sa akin, gayon din ang kanyang nag-iisang anak na nakatitig din sa akin, na para bagang titig ng merong pagmamahal. At noong panahon ng Holy Week, siya ay aking sinabihan, ang aking biyanan na si Biyaya Ramos Kasiguran Domingo ng Bulacan. Yan po ay probinsya ng mga Makata at kapatid din ng Makatang yumaong Cirilo Kasiguran Jr. Ang aking biyanan ay, bakit hindi ka gumawa ng tula sa panahong ito? Kaya noong April 10, ay pinasimulan niya ang paglikha ng isang tula. At natapos niya April 14, itong taon na ito. At pakinggan po ninyo itong 7 paragraphs na nilalaman ng kanyang tula, ng pamagat ay ang lumalang. Ang lumalang. Hindi man po ako dalubhasang manunula, pero inyo pong pairugan ng abang lingkod ng Diyos ay parating sa bawat isa ang tulang ito, ang lumalang. Salamat sa Diyos na makapangyarihan, na siyang lumalang ng sangkalupaan. Naririto kami sa iyong banal na harapan upang parangalan ng iyong dakilang pangalan. Kung aming titignan ng kapaligiran, mga kagandahan ng iyong nilalang, nadadama namin ang iyong pagmamahal, sapagkat ito'y nagdudulot sa amin ng kagalakan. Sa araw-araw ng aming pamumuhay, ikaw lamang ang tangi naming inaasahan. Sa lahat ng aming mga pangailangan, ikaw, O Diyos, ang katugunan. Inaala-ala namin ang mga kapatid na nahihirapan sa kanilang karamdaman. Taos pusong pananalangin sa Diyos na may kapal, na pagkalooban sila ng ganap na kagalingan. Layunin sa aming mga buhay, tapat na puso ikaw, O Diyos, ay paglingkuran.
sa paglakad ay iyong gabayan. Nang sa tuwid na landas ay hindi maligaw. Pananampalataya sa puso'y taglayin. Paninindigan ay iyong unawain. Katotohanan ay iyong bigkasin sa mga kapatid na nais mong kausapin. Ibahagi sa iba kanyang pagmamalasakit, pagmamahal at pag-ibig sa kapwa ay gawin. Banal na kalooban ng Diyos ay laging susundin. Buhay na walang hanggan ay iyong kakamtin. Mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa Panginoon, dito po nagtatapos ang tulaing ito na sana'y inyong nagustuhan samantalang kayo'y nakaupo at nakatitig sa akin, lalo't higit sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. At ang tulaing ito, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on, ay ito po ay dinidedika sa lahat ng mga nakakaranas ng kapighatian, ng karamdaman at kabigatan ng global pandemic, coronavirus disease 19 sa bansang ito, at gayon din sa buong mundo. Akin pong hinahamon, china-challenge ang bawat sa inyo na nakakarinig sa tulang ito, na sa inyong tahanan, inyo rin hawakan ng inyong ballpen upang kumatas ang bawat saliwikain, na may sulat ang bawat katitikan, at kayo'y magkaroon din ng tula na naangkop sa panahon na ito. Hanggang dito na lang po, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa Panginoon. Eka, nang gumawa ng tulang ito, Biyaya Ramos Kasiguran Domingo, nagpapaabot ng mataus-pusong pagpapasalamat sa inyong lahat. Bow. Amen sa ating Panginoong Diyos. Ganyan po kagaling na gumawa ang tula ang aking biyanan. At sa palagay ko, susundan pa niya yan ng panibagong tula hanggat merong ballpen o lapis at papel, at hanggat merong enhanced community quarantine. Kaya awitin po natin itong awit na ang pamagat ay I know whom I have believed. Na ito po ay sinulat ni Daniel W. Whittle noong 1883 na hangos sa 2 Timothy chapter 1 verse 22 at isinamusika ni James McGranahan noong 1883. At awitin po natin ito ng taos sa puso. I know not why God's wondrous grace to me He had made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for His own. But I
believeth, and I'm persuaded that He's able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know not how this saving faith to me He did impart, nor how believing in His word wrote peace within my heart. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He's able to keep that which I've committed unto Him against that day. Bago natin ituloy ang dalawang istansa pa ng awit na yan, tayo po ay dumako sa ating pastoral prayer. At alam ko na meron po kayong mga personal and family prayer requests. Pero pwede ninyong gawin sa inyong kinalalagyan ang sumabay sa panalangin sa ating Panginoong Diyos. Whatever your personal and prayer requests, and even for this nation, and for the whole world, at sino man na nais po natin na ipanalangin, gawin po natin sa panalangin na yan. At tayo po ay yumuko sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa taglay na ibinibigay ng iyong pagkabuhay na maguli, na isang malaking pag-asa, panghabang buhay at maging sa kabilang buhay. Salamat po, Diyos, sa mensahe na inyo pong ipinarating sa amin. Nanais mo, Diyos, na kami ay patuloy na nagpupuri at sumasamba sa inyo. Salamat, O Diyos, sa hamon mo na merong pangako na kayamanan mula sa langit na inyong inihanda, na hindi nasisira, hindi kinakalawang, at hindi magwawakas. Salamat din, O Diyos, sapagkat ang malasakit mo sa amin ay ang patuloy na masumpungan mo sa bawat isa, ang kadalisayan, matapat, at nagpapatuloy na pananampalataya namin sa inyo. At gayon din po, ang patuloy namin na kagalakan, sapagkat kami mag-aani ng lahat ng aming pagtatapat sa inyo, sa gitna at sa kabila ng bawat pagsubok, maliit man, malaki man, pandaigdigan man, sapagkat ang aaniin namin ay ang kaligtasan. Maraming salamat po, O Diyos. Panginoong Diyos, inilalapit po namin ang bansang ito, Pilipinas, mula sa presidente hanggang sa lahat ng mga kagawaran, ahensyas, LGUs,
mga frontliners, hospital, mga equipments, at maging sa mga LGUs, sa bawat barangay, munisipalidad, lungsod, probinsya, rehiyon at nasyonal, at gayon din ang bawat pamilya, bawat individual. Panginoong Diyos, gayon din po ang buong mundong ito, lahat ng bansa. Nawa, O Diyos, ang iyong pag-iingat, pagliligtas, at pamamatnugot sa amin patuloy namin mararanasan, masusumpungan, at gayon din ang patuloy na tibay at tatag ng aming pananampalataya sa inyo upang kami magpatuloy na maging daluyan ng inyong blessing sa bawat isa na aming nakakadaupang palad. Nais po namin, O Diyos, na ibalik sa inyo lahat ng papuri at pasalamat sapagkat lahat ng ito ay aming mataus-pusong ipinapanalangin sa pangalan mo Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen. I know not how the Spirit moves, convincing us of sin, revealing Jesus through the Word, creating faith in Him. But I know I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know that when my Lord may come at night or noonday fair, nor if I walk the vale with Him or meet Him in the air. But I know my heart believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Amen sa ating Panginoon, at alam ko na alam natin lahat kung kanino tayo naniniwala at sumasampalataya. At yan ay patuloy po natin na talaga namang ipagkatiwala sa ating Panginoong Diyos. At sa ngayon ay tanggapin po natin ang bendisyon ng Panginoon. Hallelujah, chorus. At Hallelujah, chorus. Tayo pong lahat ay magsitayo samantayo naroroon na tahanan, ay hawakan po natin yung kamay ng ating kasama sa tahanan at tanggapin natin ang banal na bendisyon ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng kanyang abang lingkod. The peace of God which passeth all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Almighty,
the Father, the Son, and the Holy Spirit, be among you and remain with you always, now and forevermore. Amen and amen sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya patuloy po natin na ipagdiwang ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesu Kristo sa ating mga tahanan, sa ating church, at anuman ang ating mga ginagawa sa kasalukuyan. We continue to celebrate this resurrection of Jesus Christ. Hallelujah sa ating Panginoong Diyos. At sa pagkakataon na ito ay ating pong batiin ang mga kapatid natin na kung saan ay nag-celebrate po ng kanilang mga karawan sa buhay. Katulad po ng ating kapatid na Hermiones Porganan. At gayon din po ang kapatid na Rachel Santos Fernandez ng San Mateo Isabela. At gayon din po ang Maria Patricia Bartolome ng San Mateo Isabela. At gayon din po kapatid na Virginia de la Cruz Macadehas ng Bulinaw, Pangasinan. Pero siya po ay nandoon sa Beirut, Lebanon. At gayon din po ang kapatid na Gia Valencia Quejalbo mula sa Angadanan, Isabela. At gayon din po ang kapatid na Cheryl Nebre Bautista sa San Mateo Isabela. At gayon din po ang kapatid na Marjorie Benida ng San Mateo Isabela. At gayon din ang kapatid na Enrique Quadrona ng Cabatuan, Isabela. At gayon din po ang kapatid na Emil Visitacion ng San Mateo Isabela. At gayon din po ang kapatid na Leila Cabansag Ocampo ng San Mateo Isabela. At gayon din po ang kapatid na Chel Nikad ng San Mateo Isabela. At siya po ay OFW na doon sa Pauling NT Hong Kong. At gayon din po ang kapatid na Jen Vidad Aricela na siya po ay taga Delphin Alban, Isabela pero nandoon sa Doha. At gayon din po ang kapatid na Michelle Paulino Sanoma mula sa Malabon City pero siya po ay naninirahan ang kanyang pamilya doon sa Japan. Ano po? At gayon din po ang kapatid na Carlo Rivera ng San Mateo Isabela. Kaya ito po yung mga nagse-celebrate ng kanilang birthday. At gayon din po ang kapatid natin na mag-asawa na sa araw na ito ay nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Ito po ang mag-asawang Jess Soliben at kapatid na Josie Rose Evangelista Soliben na sila po ay pinagpala ng Diyos sa loob ng 28 years na pag-asama bilang mag-asawa
Sila po ay mula sa Maria Aurora, Aurora Province. Kaya pinaparating po natin ang ating pagbati sa kanila. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, shout out to all of these birthday celebrators and wedding anniversary celebrants. O Lord, pinapanalangin po namin sila, O Diyos, na patuloy na sila'y pagkalooban ng buhay at marami pang birthday na celebration, maraming taon, gayon din sa nagse-celebrate ng wedding anniversary at maging sila na hindi naming nabanggit, Panginoon. May you continue to bless them and their respective families at gayon din ang kanilang mga works, ministries at gayon din po ang kanilang mga kalusugan at buhay sa kasalukuyan. Patuloy, O Diyos, na sila pong lahat ay inyong i-bless at pagpalain. Sa pangalan mo, Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen mula sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po ang prayer request mula kay kapatid na Maria Lisa Jocelyn Zamora, na itong kapatid na ito kasamang kanyang pamilya ay nakipag-ugnayan sa atin sa pamagitan ng kanyang kaibigan na si Mrs. Articulo ng Diparo United Methodist Church. Yan po sa Diparo, Caloocan City, na itong pamilya Zamora ng kapatid na Maria Lisa Jocelyn Zamora ay sila po ay nandun sa Calgary, Alberta, Canada. Ano po? At doon po sila nagtatrabaho at ang kanilang kahilingan ay hello po Bishop Lito Tangonan sa pamagitan ng Messenger. Ano po? Hindi Messenger ito kundi Instagram ba ito? At we are po in Canada with my family. Pwede po ba isama niyo po kami sa inyong prayers? 3 of my family, my husband and my 2 sons are positive in COVID-19. We need all your prayers po, Bishop Lito. Ito ang kanyang prayer request ng kapatid na Maria Lisa Jocelyn Zamora. Kaya manalangin po tayo. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, have mercy and please hear our manifold prayer for the prayer requests of Sister Maria Lisa Jocelyn Zamora, somewhere in Calgary, Alberta, Canada. Para po sa kagalingan at recovery, good health and wellness ng kanyang asawa at gayon din ang kanilang 2 anak na nagpositibo sa COVID-19. Pagpalain mo sila, Panginoon, at gayon din ang hospital at mga doktor, nurses na tumitingin sa kanila. God bless this family. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At gayon din po na prayer request mula kay kapatid na Reverend Luis Cruz ng Bethany Methodist Church ng Hermosa, Bataan. Ang kanyang prayer request ay para po sa Bataan Medical Hospital and Medical Center. Ang mga health workers, nurses, staff, and others. Yan po ang kanyang prayer request. Kaya tayo po ay manalangin ng sabay-sabay. Ipanalangin po natin ito. At gayon din po, sama natin lahat ng mga hospitals, lahat ng mga front liners, at lahat ng mga doctors, nurses, staff, at utility persons, ay isama po natin sa ating mga panalangin at gayon din po lahat ng mga pasyente. Ano po? At manalangin po tayo.
sa ating Panginoong Diyos. Ano po? Aming Ama at aming Panginoon na tagapagligtas, na aming patuloy na maasahan, pakinggan niyo po ang panalangin ng bawat isa para sa lahat ng concern na ito na aming dinadala sa inyo. In the mighty name of Jesus Christ, please have mercy and hear our prayers for all these indicated prayer requests, all hospitals and all patients and frontliners. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At gayon din po, special prayer request from the Paulo and Suniga family for the continuing healing and recovery, good health and wellness of Reverend Laarni Suniga somewhere in the United Kingdom, sa isang hospital doon. Tayo po ay manalangin sa kanya. Yes, Lord Jesus Christ, patuloy mo na igawad, Panginoong Diyos, ang katugunan para po sa pamilya Suniga, partikular sa Reverend Laarni Suniga. At gayon din po, Panginoong Diyos, lahat po ng merong karamdaman at maging sila, Panginoong Diyos, na nasa panahon na sila'y sinusuri at sa panahon na sila'y minomonitor at gayon din sila, Panginoong Diyos, na nakarecover mula sa COVID-19, ang aming patuloy na pananalangin para sa kagalingan, pagpapasalamat sa mas marami pang gagaling at hanggang sa tuluyang mapuksa ang COVID-19 na ito. Kasama na rin po, Panginoon, ang aming panalangin sa lahat ng mga nangaulila sapagat sila'y nawalan ng mahal sa buhay dahil po sa COVID-19 na ito. Patuloy, O Diyos, na sila po'y i-bless, aliwin at bigyan ng kalakasan at pag-asa sa kanilang kalagayan sa bawat pamilya nila. At ang mga katawan, espiritu at kaluluwa ng mga yumao ay aming pinagkakatiwala sa inyong mga kamay. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen sa ating Panginoong Diyos. At tayo po ay patuloy na tugay-gayan ng ating mga kapatid na kung saan ay ating pong nakikita ang mga ilang mga nagpaabot ng kanilang mga komento. Kaya't ang Ride On Ministry episode 28.27.6 ay
patuloy na nagpapasalamat sa ating lahat, sa inyong patuloy na pag-like, sa inyong patuloy na mag-comments, at gayon din sa pag-follow ninyo sa ating page, at gayon din sa pag-share ninyo ng bawat episode ng Ride On Ministry, at ito ay patuloy na ina-acknowledge po, kaya ang Ride On Ministry ng Abang Lingkod ng Diyos ay patuloy po na ito ay ating ipinapaalam sa bawat isa na bukas ay ang episode 28, alas 9 ng gabi, at gayon din po yung episode 28.1, episode 28.2, point 3, point 4, and point 5 ay yan po ay gagawin mula Martes hanggang Sabado alas 9 ng umaga. Samantala ang araw ng linggo sa ating pagsamba ay episode 28.6 alas 10 po ng umaga. Kaya purihin natin ang Diyos sa araw-araw na ito po ay ating ginagawa sa gabay at tulong ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya't narito po ang ilang mga kapatid natin na nais po natin na ating pong tuwigayan ang kanilang mga komento, at kasama po natin sila at purihin po natin ang Diyos, ang Reverend Luis Cruz, ang kanyang paabot komento. At pagbati, good morning Bishop Litangonan and family. More blessings. Good morning din, at patuloy din po kayo na pagpalain ng Panginoon, Cruz family. At gayon din mula kay kapatid na Beth Lorca Hinyosa. At nakikita natin ang kanyang wave. Pagpalain ka ng Panginoon, ang iyong pamilya. At gayon din po ang kapatid na Elmi Sarmiento Bersosa. Ang kanyang comment ay, good morning po Bishop. Good morning din. God bless you and your family. At gayon din ang kapatid na LB Andikoy. Ang kanyang comment ay, standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Amen sa ating Panginoong Diyos. Thank you po Bishop Lito. Welcome at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din kasama natin ang kapatid na Maxima Tangonan. Ano po? At purihin po natin ang Panginoon. God bless you, Tangonan family, saan ka man naroon. At alam ko nasa abroad eh, no? At gayon din po ang Deaconess Cynthia Espiritu Rigor. Ano po, ang kanyang comment ay, good morning Bishop, good morning din Deaconess Cynthia. God bless Rigor family. At gayon din po ang Pastor Pedrosa Haron Kevin diyan sa Cebu City. Ang kanyang comment ay, God bless you so much po Bishop. Take care always and keep safe Bishop. At gayon din, God bless you sa iyong pamilya, at mag-ingat din kayo diyan sa Cebu. At we are here praying for you and for your ministry. Thank you very much, Pedrosa family. At gayon din sa aking Auntie Ofelia Segundo Tangonan Garcia. Ang kanyang comment ay, good morning Bishop. Good morning din sa inyo, at God bless you. Tangonan Garcia family dyan sa Cagayan Valley. At gayon din mula kay kapatid na Aurora Violenta, ang may bahay ng ating Reverend A.A. Victor Violenta dyan sa Bataan. Ang kanyang comment ay, good morning Bishop Tangonan and your family. God bless your ministry. Good morning din, at patuloy na i-bless ang Panginoon ang inyong pamilya, Violenta family. At gayon din po ang kapatid na Nicanor Espejo, kasama din natin from Amadeo, Cavite. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos, gayon din ang iyong pamilya. At gayon din ang kapatid na Mirna Mayor Behala. Ang kanyang comment ay, good morning po, blessed Sunday po to everyone. Good morning din at blessed Sunday sa inyong pamilya, Mayor at Behala.
At added comment from Reverend Luis Cruz. God bless you, Bishop Leo Tangonan and family. Stay safe po. Thank you very much. At stay safe din at patuloy tayo na nasa loob ng ating mga tahanan. At mula kay kapatid na Juliet Ischoko Mauyaw ng Rizal Nueva Ecija, pero siya po ay na-lockdown dyan sa Quezon City. Ang kaniyang comment ay, God bless you, Bishop, and your family. Keep safe po. Thank you very much. God bless you, Mauyaw family. At mag-ingat ka lagi, gayon din ang iyong pamilya. At gayon din mula kay kapatid na Marina Caming Petilio doon sa Cyprus, Europe. Ang kanyang comment ay, God bless you always, Bishop. Thank you very much. God bless din sa inyo, Caming and Petilo family. At gayon din ang added comment niya, Amen. Amen sa ating Panginoon. At mula kay Reverend Rodel Serrano, Bishop, hina po signal ko, naputol po sermon ko. God bless po. Amen. Sa kanya yun. God bless Reverend Serrano at gayon din ang iyong pamilya at ang ating kongregasyon dyan. At gayon din po mula kay kapatid na Ricardo Latawan dyan sa Maribelas, Bataan. Ang kanyang comment ay, to God be the glory. To God be the glory. Amen sa ating Panginoon. An additional comment from Sister Aurora Violenta. Amen sa mensahe na inyong ibinahagi. Amen din sa tula ni Nanay Biyaya. God bless and keep safe po. Maraming salamat at gayon din po sa inyo dyan sa Bataan. Ingat kayo lagi at manatili sa inyong mga tahanan. At added comment from Sister Marina Caming Petilo. Ano po? Watching, amen, to God be the glory. Amen sa ating Panginoong Diyos. Yan po ang mother ni Tintin Caming. Ano po? Ang girlfriend ng aking kaisa-isang anak na na-lockdown doon sa Caloocan City. At added comment from Auntie Opelia Segundo Tangona na Garcia. Amen po. Thanks po sa message and prayers. God bless po sa inyo and your family. Welcome and patuloy din na i-bless kayo ng Panginoon. At gayon din po na may mga iba pang mga magko-comment ay atin po silang pinapasalamatan in advance at diyan sila mag-comment. At gayon din ay kasi hindi nababasa. Patuloy tayo na magkaloob ng ating mga comments diyan sa ating episode at sa shared. Doon sa shared at patuloy po natin na pasalamatan ng ating Panginoon saan? Huwag sa shared. Huwag sa shared, kundi doon sa ating mismong pina-follow na fan page natin. Ano ba? At gayon din po kasama natin ang kapatid na Karusain Salom Tangonan at gayon din po ang kapatid na Deaconess Marlene Cruz at gayon din po ang kapatid na Yoli Niedo at gayon din po ang kapatid na Lisa Santos Tamayo at gayon din po ang DSC Reverend Emil Macarasig at gayon din po ang kapatid na Johnny Sagon at gayon din po ang kapatid natin na Joy Santos at gayon din ang kapatid na Josie Rose Evangelista Soli Ben at gayon din po ang kapatid na Vince Michael Label Bote at gayon din po ang kapatid na Delphine Amgao, ang kapatid ni Edgardo Simon at gayon din po ang kapatid na Reverend Leonardo Cabrera Balot at gayon din po ang DSM Reverend David Bunwan at gayon din po ang dating DSE Reverend Diego Genove Romano at gayon din po ang kapatid na Arets Isconde at ang kapatid na Reverend Dr. Jimmy Sembrano at gayon din po ang Pastor June Caballero Abagon at gayon din po ang kapatid na Bernalis Grace Roberts
At gayon din po ang kapatid na Glenn Jem Everly. Everly, at ang kapatid na Reverend Dominic Modesto, at gayon din po ang kapatid na Rizeli Vicente, gayon din po ang kapatid na Corazon Navarro, at gayon din po ang kapatid na Marlene Simon Bautista. At shout out to all of you dyan sa United States of America, yung mga Simon and Bautista families. At gayon din po sa kapatid na Pastor Israel Jacob Taberlo Brabante, no? At gayon din po ang kapatid na Reverend Sunny de la Peña, at gayon din po ang kapatid na Susan Capile. Kung kaya't shout out to all of you, brothers and sisters in the Lord. At gayon din ang kapatid na Reverend Bonifacio Gansit. At gayon din po ang kapatid na Don Petilo. At gayon din po ang kapatid na Rodel, kapatid na Reverend Samuel Montero Sonyo. At gayon din po ang kapatid na Isabelo Kabakungan. Ang kapatid na Reverend Abet Belyesa Endon. At ang kapatid na Aurora Nito Layog, at gayon din po ang kapatid na Ronald Mamaril, at ang Reverend Dante Bamba, Arkitek Rodrigo Lagman, at gayon din ang kapatid na Miriam Hilario, at gayon din po sa iba pa na mag-likes, mag-comment at mag-follow sa ating page at sa mga mag-share. Shout out to all of you. Saan kayo naroon, patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon, at gayon din ang humabol na kapatid natin na Reverend Baby Bulgado dyan sa Diparo United Methodist Church ng Diparo, Caloocan City. Pagpalain ng Panginoon ng Bulgado family, at ang Ride On Ministry ng ating abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, ay hindi po nagsasawa na ipinapaabot ang pagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy natin na pakikibahagi at pagsubaybay sa Ride On Ministry sa bawat episode nito. Patuloy po natin na tayo po ay mag-like, mag-follow sa ating page, mag-comment, at gayon din ating pong i-share ang bawat episode ng Ride On Ministry, lalo na po sa panahon na ito, na talaga naman kailangan ng taong bayan, di lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, na tayo po'y nagpapanalanginan at magpapalakasan sa bawat isa. Kung kaya't ang Ride On Ministry ng ating Panginoong Diyos ay narito muli. Ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, and prayer. At gayon din po ang ating patuloy na pananalangin sa lahat ng mga churches at mga workers, mga miyembro, mga kaanib, at lahat ng mga missionaries dito sa bansang Pilipinas at gayon din sa iba't ibang mga bansa. Ay patuloy po kayo na pagpalain at ingatan ng Panginoon, at patuloy na i-bless ng Panginoong Diyos ang inyong mga ministries, ang mga live streaming, at mga uploaded videos na kaparaanan sa kasalukuyan upang magpalakasan sa isa't isa. At patuloy po natin na ipanalangin na sa gayon ay kasangkapanin ng Diyos ang mga ito. At gayon din ang patuloy natin na nakalimutan natin na ipanalangin para po kay kapatid na Eden Benaventura, na patuloy na igawad ng Diyos ang kagalingan para po sa kanya, para sa ganon ay maibsan siya at siya ay makatawid sa kanyang natamon, siya ay nadapa, at maging maayos muli ang kanyang pangatawan, kanyang kalusugan, at pagpalain ng mga doktor at mga nurses. Kaya purihin po ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, ang abang lingkod ng ating Panginoon ay hindi po nagsasawa, na kung saan ay inaawit ang ating awitin, na kung saan ay patuloy po natin na talaga naman ipinapahayag na basta tayo ay kapilas natin ang ating Panginoong Diyos, at sa Pilipinas ay ating pong patuloy na panghawakan at sundin ang mga patakaran at alituntunin ng Community Enhanced
quarantine na ipinapatupad at tayo po ay lagi na mag-stay sa ating mga tahanan. Huwag tayong maging matigas ang ulo, maging pasaway. At kapag tayo lumalabas sa ating mga tahanan at kung meron tayong binibili, tiyakin natin na mayroon tayong ID pass ng quarantine at gayon din po ay magsuot tayo ng mask. At gayon din po ay yung maghugas tayo lagi ng ating mga kamay at gamit po ng sabon, anumang klase ng sabon ay gamitin po natin yan. Hindi bali maubos ang mga sabon natin. Basta tayo naguhugas palagi ng ating mga kamay. At gayon din po, maghilamos din tayo, maligo din tayo upang sa ganon ay hindi po magiging kakaiba yung ating mga amoy. At yan po ay kasama din sa physical hygiene. At gayon din po ay patuloy po tayong kumain na kung ano yung available na pagkain dyan, katulad ng vegetables at yung mga masustansyang pagkain na available sa ating mga hapagkainan at kasangkapanin ng Diyos ang mga iyan. At gayon din ang patuloy natin na pananalangin at pagpalakasan, pangungumusta sa bawat isa sa atin. At gayon din po na tayo po ay magpaalalahanan sa bawat isa. Kaya ang tema po natin ay bayanihan to heal as one act. Kaya awitin natin itong awit na magagawa natin ang lahat ng bagay. Magagawa natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa mundo. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo magkaisa. Ang suliranin dagling mapaparam at may bagong buhay. Magagawa natin ang lahat ng utos ng Enhanced Community Quarantine. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang COVID-19 kung tayo magkaisa. Ang COVID-19 dagling mapaparam at may bagong buhay. Amen sa ating Panginoong Diyos na buhay, na nahayag sa pamagitan ni Jesucristo na nabuhay na maguli mula sa mga matay at sa patuloy na pagkilos sa paghahari at magagawa ng kanyang banal na espiritu. Tiyak na mangyayari na darating ang panibagong buhay, panibagong simulain at panibagong pag-asa at pagbangon natin muli sa ating mga tahanan, sa bawat tahanan, sa ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, gayon din sa lahat ng bansa sa buong mundong ito. Kung kaya, to God be the glory at praise the Lord. Bye-bye at i-enjoy po natin ang buong maghapon na ito. Kapiling natin ang ating Panginoon. Sa lahat ng ating gagawin, enjoy our meal for this noontime. Bye-bye. God bless us all. Kumusta kayo lahat dyan? Kumusta kayo lahat?